So step by step natin itong pag-aaralan. Syempre step by step din ko rin itong ano yun sa inyo, i-share sa inyo based yun sa experience ko. Para in case na kayo naman ay mag-a-apply, then alam niyo na kung ano na yung mangyayari. So depende pa rin yan sa agency. Hi mga kaswisi! So nagbabalik po ako ulit sa aking YouTube channel. Ayan. So nandito na naman tayo sa ating episode for today. Ayan. So bago ang lahat mga kaswisi, ay kung bago lang kayo sa aking YouTube channel, so please hit like and subscribe and click the notification bell para maging updated po tayo sa aking mga videos for today. Ayan. So pag-uusapan natin ngayon mga kaswisi, yung naging experience ko no nung ito ay ano na yung ako'y nakapag-pidos na sa OWA, yan, through online. Yan. So ito na yung part 3 no mga kaswisi, yung step by step na procedure na pag-a-apply natin sa bansang Hong Kong no. So ang lahat ng sasabihin ko dito ay based yun sa experience ko no, kasi nga ako'y nakapag-apply na at nag-comply na ako ng aking mga requirements. Tapos minessage na ako ni sir. Yan. Minessage niya ako na meron na akong schedule for PDOS at saka OWA. Pero ito muna yung nauna, yung PDOS. Yan. So sa PDOS na to mga kaswisi, ito yung online no. Hindi katulad noon, going to 3 years na no, yung nangyaring nung una ako'y nakapag-PDOS. Face to face kasi yun. Ngayon, since na hindi na face-to-face, through online lang muna. So, depende sa agency kung saan ka. May iba kasing agency na papupuntahin ka doon. One day yun eh. One day orientation dito sa PDOS. Yan. Yung tinatawag na pre-departure orientation seminar. Yan. Yan yung mga before ang flight, no? Papunta sa bansang pupuntahan na kung saan tayo ay magtatrabaho, ganyan. So, yun yung magbibigay sila ng schedule kung kailan, ano oras, ganyan. Kasi, anong nangyari sa akin kasi mga kaswisi, dito lang ako sa bahay, since meron naman computer, yan, makikita nyo. So, meron akong computer, kahit papano, nakapag-pidos ako through online, yan. So, hindi ko na kinailangan pumunta pa ng agency, yan. Yun. So, dinitalye lang naman nila yung mga posibleng mangyayari doon, yung mga tradisyon, yung paniniwala, ganyan, yung batas na meron doon sa bansang pupuntahan mo. So, i-explain nila yan, no? At saka, nagawang ko na ng video tungkol dyan. Yan. Yung nag-attend ako, PDOS online. Yan. So, wala na akong ginawa kundi mag-picture na mag-picture kasi nakakatamad magsulat. Kaya, yun. So, itong tips and ideas ko para sa inyo, before kayo umattend ng seminar na to, lalo na pag nasa bahay ka lang, ihanda mo ito. Yan. Kumuha ka ng bond paper o coupon bond, tapos ay ilagay mo yung pangalan mo, medyo lakyan mo ng sulat gamit yung pentel pen, mga kaswisi. Yan. Ilagay mo yung pangalan mo, tapos kung anong agency ka, tapos kung first timer ka ba o ex-abroad, yun. So, yun lang naman ang ilalagay mo na kasi ipipicturean ka nila yan after or before and after yan. Kasi yun yung pinaka-attendance mo mga kaswisi. Para katunayan lang na umattend ka sa PDOS, ganyan, hindi ka absent. Kasi kapag umabsent ka kasi, panibagong na naman yun, schedule. So, mahihirapan tayo yan. Maghihintay ka na naman. Kaya kapag sinabi ng iyong agency na for schedule ka na for orientation, so kailangan mo umattend. Hindi mo kailangan ma-late doon. Kailangan always ka nandun. Mas maaga pa sa ine-expect na oras. Ganon. So, yun. After that, mga kaswisi, so na-experience ko yung magkaroon ng orientation ng online, ganyan. Hindi katulad noon is face-to-face. So, mas nadidetalye ng maayos. At the same time, merong break time, ganyan. So, meron din mga bangko, ganyan, na sa inyo. Kung anong bangko ba ito o GCash, ganyan. Kung paano mo ipapadala yung pera mo sa mga apps na to para sa pamilya mo. Yun. So, i-explain naman nila yan. So, depende sa bangko kung ano yung available. Yun. So, next mga kaswisi, ito si OWA, no?
Si OWA kasi mga kaswisi, ang difference lang, no? Nung nag-OWA na ako, so sabi ng agency, pumunta na daw ako sa agency mismo around 7:30. Before 7:30 nandun ka na. Kasi yun naman talaga ang schedule ng orientation. Yun. Pero since na dumating na kami doon, maaga kami dumating, mga 6:45 to 7. Ganun. Nandun na kami, naghihintay, ganyan, hanggang sa dumating na yung oras na to. Tapos nag-start na ako na tawagin yung mga pangalan, tapos kung saan po pwesto. Kasi dalawang room yun eh. Yung isa pang-anim na tao, tapos yung isang kwarto pang-apat lang na tao. Syempre 11 kaming magsi-seminar. So pinaghiwalay kami. Ganoon. So nakapwesto ako sa apat ang upuan. 'Yun. So okay naman, nasa unahan ako, kaano ko yung monitor, yung computer, ganyan. Tapos nadi-details ng maayos yung dapat naming matututunan yan. So, ang ginagawa dito sa OWA mga kaswisi, since pupunta nga tayo sa Hong Kong, so kailangan nating mapag-aralan yung Cantonese yan. So, ayan no. So, second day na namin ngayon. So, kahapon, nag-start na kami ng orientation, no? Hindi kahapon, Friday pala yun, no? Ay, hindi. Mali, sorry. Sabado pala yun, December 3, no? Nag-start na kami ng aming OWA. Yan. So, ang instructor namin ay si Sir Ken. So, makikita niyo yan. 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 So, may mga kasama kami, iba-ibang iba-ibang agency, no? Meron sa Iloilo, meron to. Ewan ko kung saan itong isa. Hindi ko maturo. Yan. Si Light and Hope Agency na yan. So, hindi ko alam. So, marami kami, no? Nasa 28 daw. Tama ba? Ayan. So, ito yung ginagamit namin ngayon. Ayan. So, bukas, the last day of the orientation, no? So, yun. So, ano na kami? Practice. Kasi before ka naman na isalang sa orientation ng OWA, yung agency mo ay magbibigay ng soft copy ng Cantonese, yung booklet. Kasi yung may booklet man sila, pero surrender mo rin sa kanila kasi kopya nila yun eh. Kasi hindi katulad daw noon, yung mga nag-OWA, free na yung booklet. So madadala mo siya sa Hong Kong. Since na ito ay hindi naman hindi nga siya free, papahiram lang naman sa inyo para mapag-aralan mo yung mga salita nila at kung ano man yung magiging exam mo, yun. So, papahiram, good for 3 days yan. So, yung orientation mo dito sa OWA is good for 3 days. Tapos, ang pag-aaralan ninyo, ano ba to? Yung natatandaan ko, yung mga numbers, yan, kakabisaduhin mo yan. Tapos, yung days of the week, yan, yung Lunes, ano ba meron sa Lunes, Martes, Merkules, Huwebes, ganyan. Ano ba yung mga tawag doon, yan, sa Cantonese na nung words nun. Tapos yung oras, yan, kung anong oras na, ganun. So, magbibigay din ako ng notes ko dyan. Medyo magulo nga lang, no? Pero hoping na maintindihan ninyo yung ko. So, i-explain ko din yan mga kaswisi para magkaroon kayo ng idea, ganyan. Although, meron naman ding mga katulad ko rin na vlogger din sa bansang Hong Kong kung saan talagang binibigay na nila yung kanilang idea, yung kanilang mga hints pagdating sa ganito. Tapos ipapakita nila yung kanilang yung sa mismong booklet kasi meron silang kopya ako kasi wala akong kopya. Pero pipicturean ko na lang and then naisan ko na lang dito. Parang gagawin natin is PowerPoint yan. So, iano ko na lang dito. So, medyo mahaba yun. So, ibibigay ko na lang sa inyo yung kailangan talaga. Yung kailangan nyo talagang matutunan. Yun.
Yun. So, itong naging experience ko ay talagang kinabahan kami on the third day kasi ituturo na sa inyo, iisa-isahin kayo, tatawagin yung pangalan mo. Kasi may may teacher kasi na tatawagin by number. Eh kami by pangalan, yun. So tatanungin ka kung ano to, ano yan. Tapos yung date ngayon, ganyan. Ano ba yung araw ngayon, ganyan. Ano oras na, ganyan. So medyo mabibigla ka, although kahit kabisado mo na yung ano. So yun yung ano. Kaya yun. So yan, no, kumakain kami. Ito yung kasama ko. Ayan. So ano masasabi mo na nasalang ka sa OWA kanina? Nakakakaba. Kahit alam mo yung sagot. Ganyan yung naramdaman namin, no? So yun. Mamaya yung dalawa dun. At saka yung iba pa namin mga kasama. So, ito mga kaswisi, talagang memorable sa akin to kasi marami na naman tayo nakikilalang mga katulad ko din na mga ex-abroad at saka first-timer na gustong pumunta doon, kanya-kanyang sharing ng kanilang mga naging experience, ganyan. Kaya ano, masaya ako mga kaswisi kasi marami tayong nakikilalang mga katulad natin, ganyan, na OFW na gustong makapagtrabaho dito sa bansang to, may pagsapalaran, yun. So, yun. So, meron kaming GC niyan, kaya yun. So, yun. So, I hope na nagkaroon kayo ng tips and ideas pa rin mga kaswisi about dito sa naging experience ko, no? So, this is the third part 3 na to ng ating serye sa OFW serye natin sa Hong Kong, yan. So, step by step natin itong pag-aaralan. Siyempre, step by step din ko rin itong anuhin sa inyo. I-share sa inyo based yun sa experience ko. Para in case na kayo naman ay mag-a-apply, then alam niyo na kung ano na yung mangyayari. So, depende pa rin yan sa agency. Yun. Yun. So, hanggang dito na ako mga kaswisi. Bye!